ang buhing Diyos nga labing gamhanan, ikaw ang Diyos sa balaang adlaw nga Sabado. Gipili mo kini nga dawa, nalipay kang natigoban sa katawan mo. Ang panalangin o pabor mo nang giandam, ikaw ang Diyos sa balaang adlaw nga Sabado. Sabado, Sabado, mao ang adlaw nga ikapito. Sabado, Sabado, ang tinuod na adlaw sa Ginoo. Sabado, Sabado, kini ang patik sa katawan mo. Sabado, Sabado, ikaw ang Diyos sa balaang adlaw na Sabado. Naminaw ka sa among pagdaig, kami kanimo sa kanunay nagasalig. Ikaw ang Diyos na sinunggan, ug yukuan among nadawat ang imong tingharian. Diyos Amahan, iawag ka namo, ikaw ang Diyos na dunay kaalam mo daw. Tiining taknaa, amo nang makita, kining dapita mapuno sa imong himaya. Sabado, Sabado, mao ang adlaw nga ikapito. Sabado, Sabado, ang tinuod na adlaw sa Ginoo. Sabado, Sabado, kini ang patik sa katawan mo. Sabado, Sabado, ikaw ang Diyos sa balaang adlaw na Sabado. Pagkabantugan mo, O Diyos, sa saad di mo kami nagpahimulos. Kinabuhi na mo kuno sa kalipay, tungod ikaw, O Diyos, kauban kanunan. Ikaw ang hari sa langit ug yuta, usa kami karon madagaya. Ang ay ragyud nga dahigon ka sa balaang adlaw mo, makauban ka. Sabado, Sabado, mao ang adlaw nga ikapito. Sabado, Sabado, ang tinuod na adlaw sa Ginoo. Sabado, Sabado, kini ang patik sa katawan mo. Sabado, Sabado, ikaw ang Diyos sa balaang adlaw na Sabado. Sabado, Sabado, Sabado. Buhay ka Diyos, namasun sa Kristo. Happy Sabbath nga natong tanan mga igsoon. Okay, dalingon dito pon kay bulungan bugtong ubing nga Dios, ma Dios sa Kristo nga pinakalabing gamanan sa tanan. Happy Sabbath! Sa walay langan atong hatag sa atong dala sa pulong sa bugtong video sa President sa gingarian sa bugtong ubing nga Dios, ma Dios nga mosin sa Kristo, Sister Deborah Israel kung Sister Cherry Nadera. Atong sugatan sa makusog nga palakpak. Una og lamahos na akong pagtahod ug pagyukbo sa dinitubngan kay bulungan bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios.
Nga mao'y nagbuhat sa langit sa yuta sa tanang butang, lakip na atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Palagpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Og padayon natong pagpalakpak sa bugtong buhi nga Dios tungod sa iyang mga balaang manuludo ang ipadala. Sa tibuok si mana mga pinalanggang igsuon, gipanalipdan ta, hangtod karong mga taknaa, nakaabot ta sa balay alampuanan, sa bugtong buhi nga Dios. Og palakpakan pa nato ang bugtong buhi nga Dios, sa iyang mga sinugo nga gipadala. Walay lain atong mahalog pinalanggang Father lahi, og sa pagbalik sa Espiritu gahom, sa bugtong nasugo, walay lain atong mahalog pinalanggang Pastor lahi. Palakpakan nato. O gato di ay palakpakan usab ang atong Vice President. So the kingdom of God and His righteousness, Thou hast magnified Thy word above all Thy name. Walay lain. Pastor Amancio Pakulba Buntilaw. Palakpakan na to. Uban sa iyang kapigas sa kinabuhi, si Sir Mila Buntilaw. Atong palakpakan. Akong pinalanggang inahan. O sa atong 4th Division, Pastor. Asan ba? Di man ako maklaro ni sila. Natin yung bakante doha. Pastor Mateo o Pastor Joseph, pwede pa dire. Pwede pa dire. Pastor Joseph Salig, balakpakan nato. Kaya para makita na ako kung na makatulog, dali ratawagon. Pastor Joseph, dapat daw, ang good leader is a good follower. Palakpakan nato, Pastor Joseph. O palakpakan nato makaigsunan ang tanang mga pastors ug elders. Pastor Mateo Algabre, palakpakan no. Pastor GC Rico, kauban ninyo? Okay, palakpakan nato. Pastor Jess. Pastor Carlito Calyura, palakpakan nato. Isa pa ilaing pastor nga naadre karon. Og sa ato mga elder, wala ilang pastor? Sa ato mga elder, Elder Ranel Chong, palakpakan nato. Elder Dudo Alabastro. Elder Jason Mercurio. Ikapila gani nilang anniversary karon? Ikaupat? O ikaupat, palakpakan na to. Happy anniversary! Asa gani siya? Si Pula, no? Murag dugay-dugay natang wag kakita kay last year pa man ta, last kakita. Og palakpakan nato, walay lain. Ang young at heart, Tatay Utso, Elder. Sunto binayan, Pastor, Og sa iyang kapigas, ka nabuhin na ito kalimtan. Og kung asa mi nangatulog gabi, makaisunan kay Elder Nunoy Muraka, palakpakan na to. Uban sa iyang kapigas, ka nabuhin si Sir Sheila Muraka. Uban sa ilahang buutan nga amahan. Kay Elder Paning, Pakaldo. Palakpakan na to. O dato minidretso sa ilahang makaisunan. Wala dahil mi nila natagbo kay panalangin sa bugtong mo nga siman bonggo among dala. Among dala kay upat raman kaligid. Palakpakan na to ang bugtong mo sa panalangin. Maka ko nga bugtong mo simple ra ang gipangayo. Dili lang maulanan ang mga kaigsunan, dili lang magkaabirya sa dalan. Okay na kay na. Makaabot lang sa agtuan, madasig ang mga kaigsuunan, pinaagi sa imong tabang. Palakpakan na to ang bugtong mo nga Dios. Og sa kay Elder Lorisco, kay Daniel, palakpakan na to. Nakaabot sa layo kay Pagadiano. Og kay Elder GC Ibag, palakpakan na to. Isa pa may naadiha? Oy, Elder Squadro, palakpakan na to mga palagkaigsuon. Og kay Elder Art Dorado, General, palakpakan na to. Og kay isa may Elder Diaz Gawas. Sa Elder Diaz Gawas. Di manggod kinako makita ang mga tao, oy. Okay na mo diha? Oy. Sa pikas sa kinabuhi kay Sister Susan. Mercurio, balakpakan nato mga palagkaigsuon. Sister Nelly Alabastro. Sa atong MC, di nato kalimtan. Sa atong very active nga MC, Sister Bibi Surinyo. Mana? Og sa family lang nako, Sa Pulachi family, palakpakan nato. Og sa atong bagong nabautismo natong event, sa Kapigas Kinabuhi ni Brother Joselito Calyura. Palakpakan nato mga palagkaigsuon. Kay Sister Ann.
Palakpakan na to. Kisa pa may naadiha. Kisa may mga bisita karon. Bisita. Wala na bisita? Ha? So sa tanan, kay Sister Nita Bation sa agaw, Elder Nelson Bation, palakpakan na to. Elder Liumar Hakama, sa Hakama family, sa Tyrus family, sa Sir Marge, sa Baguio family, kay Sister Gingging, palakpakan na to, mga palaging so gamay na malaki palakpak kung nadungog ko Nara. Sa syempre din nato kalimtan. Among kauban, gikan o iligan. Elder James. Masay tinod pahala niya? Himeniano. Elder Himeniano. Jaime, sige. Uban sa kapiga sa ganwa, Sister Rose. O sila mga pinlanggang anak. Palakpakan na to. Magkunboy man niya, unta may mga pinlangga igsuon niya kay ingon man siya nga, malupigan yun yung Hilux daw. Kay mag-Hilux naman ta siya gahapon. Niya kami naka-sports car man me. Amo nang isabay gyud siya. Og nalipay ko nga first time niya dire. Og kinsa first time ni si Elder JC Ibag. Mga first time nila mga igsoon na kanan sila nga nindot manay dire ginaplin og dagat. Palakpakan na to ang bugtong-buhi ni Dios. Og nalipay ko dire sa Division 4. Pag manaagay panawagan dari sa 4 nga adto ta, tanan gyud mga adto dari sa Division 4. Palakpakan na to ang bugtong mo yung Diyos. O ang inyong amahan dari sa Division 4, walay lain Pastor Joseph Salig. Taga kita bitaw na kong Pastor Joseph Salig kay bagong alot. Bagong yun. O si Pastor Mateo Sad, palakpakan na to kay Sunan. O sa tanan na to kay Sunan kay Elder Dundun, ha? Happy Sabbath, ha? Elder Max Labad. Di na to nakalimtan. Sa Labad family. Sister Sally kay Joban. O sa akong o ang asawa, manigasaba, bantog na kay di siya mo balhin. Kasi mo tapad ba? Sister Flor de Lisa Saling. Palakpakan na to. Una po dahil Sister Prissy Amis, palakpakan na to. Og ang atong bayaning guro, wala lain, Ma'am Glenn. Taghapon kay Sister, ang atong kapitana, kapitan, balik si Ma'am Bima. Kabog, palakpakan na to. O kay Ruilin. Palakpakan na to mga isunan, atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Sige. Ay, dire. Sa Liao family, palakpakan na to. Alalang ko'y hangyo ninyo ba? Naalang gani ko'y dili may mag-greet diri. Kuhita lang ko ninyo. Ay mo panlood na ko. Kay daghan man kayo. Di na ko mausa-usa. Ayaw panood ko itang. Sir, magpabati ko, be. Magpa-shoutout ko sa Facebook. At tagagabi iba, mag-live kay shoutout ko kay silent viewer. Abi ako. Di mo ko kabalo mo type. Di ko kabalo mo comment. Ay, di mo panlood na ko, ha? Ano lang, istorya lang ta kay ang ganang problema, madala na nag-istorya sa tabang sa bugtong buhay ng Diyos. Palakpakan na to ang bugtong buhay ng Diyos. Sa ato mga viewers karon, sa lang nagkalain-laing mga nasod. Happy Sabbath kanatong tanan. Welcome sa Pastor Lahi Live. Happy Sabbath, Iksoon. Okay ra mo diha sa gawas? Kinsa may wala nag-greet diha kay atong special mention dire. Sa tanan nga, dili kay nako sinati. Ako mga yung pasensya daan. Kay, ng lapas naman ko sa kalendaryo, bag-ulang. Mga natay pagkalintano na. Pero ang bugtong buhay ng Diyos, nakaila sa bawat usa sa ato. Malimtan man muna ako, mga pilanggang igsuon. Pero ang bugtong buhay ng Diyos, bisa ka ng buhok, nga nahulog sa imong ulo, kabalo ang bugtong Diyos. Og nakaila siya sa bawat usa sa ato. Palakpakan na itong bugtong buhay ng Diyos. Og sa akong mga, sa Pastor Lahi Crew, sa editor sa Pastor Lahi Live, nag-assist, nakita nyo, nag-assist sa inyong ubos ng igsuon, Sister Sheena Labad, palakpakan na to. Og sa atong legendary organist, walay lain, Brother Christian Luis Neri, palakpakan na to, mga pilanggang igsuon. Kay kung wala po din taon ni sila gihatag sa bugtong buhay ng Diyos, ako tugtog, ako kanta, ako live, ako tanan. Dili pa na mo itong gitawag ta, usata kalawas sa bugtong ug buhi nga Dios. Kay tungod ang lawas lain-laig parte pero lain-laig buhaton pero nagkahiusa, nagsinuportahay ug naghinigugmaay ang bawat usa para sa paglambo
sa gingharian sa bugtong buhay Diyos. Palakpakan nato ang bugtong buhay Diyos. Okay, sa akong mga kuwan, di ako ma-shoutout tanan ha, nga nagtanaw. Kay Elder Eli Gulles, perminti yun sa nagtanaw sa itong Pastor Lahi Live sa San Francisco, Agusan del Sur. Uban sa imong kapigas si kanabuhi, si Sir Mayra, o sa iyong tibuok pamilya. Kay Brother Diodoro Orion na taga Leyte ni. Back to Christ siya. Sige ni siya tanaw. Happy Sabbath sa lahat na manonood ng live Pastor Lahi. God willing, anytime na magpabisita ni, kasi itong gibunot, mag-andam na lang kanunay. Sister Merafel Garupag Cabrito, guwapa kabasag. Happy Sabbath diha. Sister Elena, Happy Sabbath. Brother James Pasanting Beloy Jr. atong legendary organist dyan sa Davao. Uban ni Sister Queenie o sila mga pilanggang anak. Sister Summer Belhart, ang igsuon ni Sister Els, Sister Tata, makiling. Happy Sabbath day, brothers and sisters. The kingdom of God is righteousness. Happy Sabbath natong tanan mga pilanggang igsuon. Sister Calyura Justine and Sister Elena Neri. Happy Sabbath kaninyo. Ug sa tanan mga viewers sa Pastor Lahi Live. Happy Sabbath. Ug ako magasulti mayong udto na ba? Mayong buntag ug Happy Sabbath kanatong tanan. Daghang salamat sa ato ang background. Unsa gani ang mensahe ni Pastor Mans kaganina? Unsa daw? Giunsa nato pag-amping ug pagbantay ang adlaw pahulay kami tinuod na makaigsunan sultihan ta mo. Wa gyud ko kabalo nga mo nay topic ni Pastor Mans. Ang ano man, ang ako pong topic Sabado pod. But dili may pareha mga verse nga gigamit. Kay kabalo kam kaigsunan, bisa magkapareha ang mga topic pero na daghan kay bersikulo sa balaang kasulatan. So nakaana ko usa ra gyud mig espiritu kanunay kay kung unsa yang topic kadali-dali jugog change as tinuod lang. Na ako'y giandam nga topic mahitungod pud sa Sabado Pastor Lahi Live kisa bay sigtan og live nako dire. Usahay murag si Pastor Joseph makasignal, ma-share niya og matanaw siya. Usahay ra pod. Masabtan raman kay wala may signal gyud sa ilaha. Kinsa nagtanawan diri sa akong live. Kani si Serena makita nako. Si Ma'am Glenn makita nako usahay kay wala siguro pod ang signal. Dili maklik usahay pero nagtan-aw siya pero dili lang niya maklik. I-click ninyo para makredit ang inyong views. Ha? Kani si Sister Nelly kasi tanan ginaawhag mo na akong tanan. Pila kabuok ang mga kingdom citizens. Daghan ta makaigsunan. Naay mga mensahe sa Sabado, naay mensahe sa live Mondays to Fridays or Mondays to Thursdays nga wala diri sa adlong ipapahulay. Nga dili mamensahe na dato ang pinaka madetalyado man gud dato makaigsunan, mataas ang topic kay wala may gasunod sa oras. Dili man paniud to, tingtulog raman. Daghan pud gatan-aw sa akong live nga gihimo ra sleeping pills. Pero makasabot ko na samot na tong mga medyo may edad-edad na. Gayawag mo na ako makaigsunan nga mutan-aw ta kung makalugar ta. Hilo man kayo, balakpakan na to ang bugtong buhay nga Diyos. Murag na guilty sila. So bago ko mato sa akong topiko karon, pag-ampo mo sa iyong nahuna silent prayer, pangayo ang balaang espiritu sa bugtong buhay nga Diyos nga mo'y magpasabot sa atua sa pulong sa bugtong buhay nga Diyos. Isalikway ang tanang kapungot, kayugot, pagdumot makaigsunan. Abrihi mong kasing-kasing, abrihi mong mata, abrihi mong unahuna, aron ang balaang espiritu dili. Los 28, baingon sa 11. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios niining adlawa dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong mga anak nga lalaki bisan ang imong anak nga babayi bisag ang imong sulugoon nga lalaki o bisan ang imong sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unom ka adlaw, gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw, busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay, o gibalaan niya kini dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palapakan sa nato ang bugtong buhi nga Dios.
Aron dili ta mga duka o mga tulog. Kailangan active atong kuan kung siya sa na imong tapad. Inaig tulog-tulog has bador baron. So ang adlaw sa dili nato tratuhon nga kumon. Okay? Pariha na lang sa kaminyoon. Marriage mga pilanggang igsoon is called holy. Gitawag sa balaan Matthew chapter 19 verse 15. Pwede kang manguyab sa usa ka tawo makaigsunan sa pila ka tuig, but it is not a holy relationship until you seal the covenant and marry him or her. Bisa pagpila ka katuig manguyab makaigsunan, masilyuhan lang na makaigsunan, matawag lang na siyang balaan kung masilyuhan na kung minyuan mo siya. Ang type also makaigsunan is called holy. Balaan ba ang kapulo? Dili. Balaan. Leviticus, Kapitulo 27, versikulo 30. So, walay bisan usa ka tawo diri sa kalibutan makaigsunan nga tawagong kumon ang gipabalaan sa bugtong ug buhi nga Dios. Wala man isulti ang bugtong buhi nga Dios diha sa ikaupat nga sugo. Remember the Sabbath day to make it holy. Hinumdumi ang adlaw ipapahulay ug imuning balaanon. Wa man sa nisulti. Ingon siya, remember the Sabbath day to keep it holy. Hinumdumi ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Dili ikaw ang mubalaan, kundi ang bugtong ubuyes ang nagpabalaan kanato makaigsunan. Because ang bugtong ubuyes sinaog sa way back makaigsunan to Genesis. Ang ikaupat nga sugo makaigsunan, nagbalik ni siya diadto sa panahon sa tanaman sa Eden. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo. Genesis 2:1 paingon sa 3, og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo, og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. So the Sabbath, mga pinlanggang igsoon, was not made only for the Jews. Ang gilalisan karon ng adlaw ipapahulay daw para ra daw sa mga Hudiyo. So kung hisgutan nato makaigsunan mahitungod sa kasuguan, mahitungod sa ikaupat kasuguan sa bugtong buhi nga Dios ang adlaw ipapahulay, nibalik ta sa panahon sa creation. Nibalik ta sa panahon nga gibuhat sa bugtong buhi nga Dios ang langit ug ang yuta, ang tibuok kalibutan, apil na ta na makaigsunan. So ang adlaw ipapahulay dili lang para sa mga Hudiyo, but for all humanity. Kundi para sa tanang katawhan makaigsunan. Mo nay gisulti sa Marcos 2:27. The Sabbath was made for man. Gihimo ang adlaw ipapahulay para sa tao. Dili kay ang tao gihimo para sa Sabado. Ang bangko wala gihimo makaigsunan tungod kay wala ka gihimo para sa bangko. Ang bangko gihimo para makalingkod ka. Amen? So, pag maghisgot gani tag adlaw ang ipapahulay makaigsunan, kanunay nang mobalik sa creation. Ang idea manggod makaigsunan nga una daw naunang na-present ang kasuguan sa bugtong buhi nga Dios diadto ra daw sa bukid sa Sinai, dakong kasipyatan. Niingon sila nga gihatag daw ang sugo, ang pulo ka sugo, the law of God. Diadto ra daw sa bukid sa Sinai. Exodus chapter 20. Kay dira man nato mabasa nga verbally gihatag sa bugtong buhi nga Dios ang kasuguan. Amen? Di ba? Ang gibutan niya diha, ayaw pag simba og laing Dios, ay paghimog imahe. Ayaw gamita ang pangalan sa bugtong buhi nga Dios sa mga kabuang. Remember the Sabbath day to keep it holy. Mabasa nato na sa Exodus 20. Kanang giingon nila nga para raman na sa mga Hudiyo. Kay si Moses man gitagaan na dako kay nga kasipyatan makaigsunan mo nang nalaglag ang katawhan tungod sa kakulangan sa kahibalo. So Exodus 20 makaigsunan, nadungog nato ang kasuguan sa bugtong buhi nga Dios. Apil na dihang ikaupat nga sugo mahitungod sa Sabado. In fact, makaigsunan, wala pa niya gisulat sa duruha kapapan nga bato ani nga time. Tama?
Kay kaning Exodus kapitulo 20, diri pa niya gisulti ang iyang kasuguan kay Moses. Pero wala pa'y legality or formality. Pag magpakasal mo, di ba na papel? Di ba? Pag magkuha mong titulo, dapat na ay papel, na ay kasulatan para formality and legality. So, makaigsunan, the Ten Commandments was given after na nakipag-istorya ang bugtong ubuhi nga Diyos kay Moses. Ten Commandments nga gisulat sa duruha kapapan nga bato nga gamit mismo ang tudlo sa bugtong ubuhi nga Diyos. Pero wala pa Exodus 31. Naana sa Exodus 20. Verbally istorya niya ang mahitungod siyang 10 kasugo. Pero diri sa Exodus 31 verse 18 makaisunan, diri nagihatag ang unang set sa kasuguan. Nganong na may unang set kay tungod na ikaduhang set ug atoning labyan karon. Basahon sa nato Exodus kapitulo 31 bersikulo 18. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Exodo 31:18. O gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palagpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Palagpakan nato. Happy Sabbath. Active jud guys sila. So, ang unang set makaigsunan sa duruha ka papan nga bato, gihatag Exodus kapitulo 31 bersikulo 18. Pero naanay verbal nga gisulti sa Exodus 20. Paghatag, formality, legality nga gihatag niya ang kasuguan sa Israelites makaisunan, gihatag kay Moses, gisulat sa bugtong buhi nga Dios gamit mismo yang tudlo. Pero nganong unang set man, pag naog ni Moses gikan sa bukid sa Sinai, unsay gibuhat sa Israelites? Gasimba o Diyos-Diyosan. Unsa man gato maning bulawan nga baka. So unsay gibuhat ni Moses tungod siyang kalagot? Bundak gibalibag ang 10 kasugo na dugmok tungod sa iyang kasuko sa gibuhat sa Israelita. So unsay hitabo ni saka og balik si Moses. Exodus kapitulo 34 gihatag ang ikaduhang set sa 10 kasugo. Ang unang set, nagibuak ni Moses kay tungod sa Israelita nga gasimba sa Diyos-Diyosan, balik sagsaka sa bukid sa Sinai. Ang ikaduhang set, Exodus 34, mabasa na ninyo. So, but kabalo ba mo mga pinalagang igsuon? Wala pa'y Exodus 20 nga gisulti ang kasuguan. Wala pa'y Exodus 31 nga gihatag ang duruha kapapan nga bato nga naay kasuguan nga gamit mismo ang tudlo sa bugtong sa pagsulat. Sa Exodus kapitulo 16 makaigsunan, a few chapters before the commandment is actually spoken by God, bago gisulti ang kasuguan sa Exodus 20, kabalo ba mo sa Exodus 16:26? Ang bugtong og buhi nga Dios nagpaulan og mana gikan sa langit sa mga langit sulod sa unom ka adlaw. 6 days a week. So wala pa'y Exodus 20 makaigsunan, naanay balaod ang bugtong buhi nga Dios. So sa Biyernes makaigsunan, ang Israelita giingna sa bugtong buhi nga Dios, kuliktahon na nila kung unsa ilang kaya makulikta kay pag-abot sa adlaw ipapahulay mauning Sabado, walay mahulog nga mana gikan sa langit sa mga langit. So what does it mean? Unsa may pasabot ana? So pasabot wala pang Exodus 20, wala pa ang paghatag sa duruha kapapan nga bato. Diri pa lang sa Exodus 16, gitrato na sa bugtong ubuhi nga Dios ang adlaw ipapahulay ingon kini nga usa ka butang nga klaro na og nasabtan sa mga Hudiyo. Tama? Ningon man ang bugtong ubuhi nga Dios, sulod sa unom ka adlaw nagpaulan sa ugmana. Sa ikaunom nga adlaw mismo, ingon ang bugtong ubuhi nga Dios, dublihan ninyo ang mana nga inyong pagakwaon, mana ha tinapay, kay dili ko paulan og lana sa mana sa adlaw igpapahulay. Pero unsay gibuhat sa Israelites? Naay uban nga gahi gyud og ulo. Mugawas gyud sila sa adlaw igpapahulay para lang mangita og tinapay. Exodus 16:28. Unsay sulti sa bugtong buhi nga Dios?
hangtod ba kanus nga magdumili kamo sa akong mga sugo ug sa akong mga tulumanon? So, he was calling the Sabbath, makaigsunan, gitawag na niyang adlaw ipapahulay nga balaod bago pa sila ni adto sa bukid sa Sinai. So, ang balaod ba para sa mga Hudiyo o para sa tuwatanan? Klaro ba? Wala pa'y bukid sa Sinai. Kabalo na ang mga Israelita sa balaod sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios. Ha? Ngano man, ingani ni, tagaam na ko gamayng background. Sa panahon nga nabihag sila sa Ehipto. Diba? Nganong nakaabot man sila Ehipto ang mga Israelites. Kay tungod ni abot ang kagutom ang kaigsunan sa Israel. Maunang si Joseph, Pastor Joseph Salig. Amo na si Joseph, gipauna sa bugtong buhi nga Dios sa Ehipto. Gibaligya siyang igsuon, na priso sa sala nga wala niya gibuhat. And then eventually, nahimo siyang second in command sa hari. Kay siya ray nakahubad kung unsay damgo sa hari. So tanan, descendants, lahi ni Jacob, ni ato sila sa Israel, sa Ehipto. Og di ato ni dako ang population. Hantod sa niabot na gyud sila 1 ka milyon. Niabot sila milyon. Maunang na-threaten makaigsunan ang bagong lingkod nga hari sa Ehipto. Wala say ka-idea unsa ang gibuhat nga pagtabang ni Joseph sa Ehipto. Mao na ang gibuhat, nahadlok siya, nga basin magrebuilde, mag-aklas ang Israelites, gipa lisod-lisodan niya, gihimo niyang ulipon. 400 years. And then, si Moses makaisunan kay nakapatay man to sa Ehipto, kay naluoy na siya sa Israelita, nga gidaog-daog, ni dagan di adto sa ilang, sa wilderness. O, dato siya, nagbantay sa karnero siyang father-in-law na si Jethro, 40 years. And then after that, gitawag na siya sa bugtong Moises para ipaadto sa Ehipto, para panahon na para buhian ang iyahang mga katawhan. Ang sinitabo. So, ingani ni, bago ni atubang si Moses sa hari makaisunan, kay Paraon, nakig-istorya sa si Moses sa mga leader sa Israel para i-revive ang kasuguan sa bugtong og buhi nga Dios. So bago sila ni atubang si Moses ug si Aaron ni atubang sa hari sa Ehipto kay Paraon, ilasang giatubang ang mga Israelita para i-revive ang kasuguan, including the Sabbath commandment, ang adlaw igpapahulay. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Dios. Nga naman, sulod sa 400 years mga pinlanggang igsuon, tungod sa ilang pagkaulipon, walay pahulay ang mga Israelita sa Ehipto. Nawala na sa ilaha ang bugtong buhi nga Dios, apil na ang kasuguan sa bugtong buhi nga Dios. Walay pahulay, taga-adlaw sigig trabaho. Gi-occupy gyud ni Paraon ang ilang unahuna. Wala sila tagay kapahulayan, aron dili sila magunahuna, mahitungod sa ilang kaluwasan. So, gi-revive ni Moses. So, bago pa sila ni gawas makaigsunan sa Ehipto, kabalo na ang mga Israelita mahitungod sa kasuguan sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Dios. In fact, makaigsunan, nakamatuuran dire, wala pag-iistorya sa bugtong buhi nga Dios sa Exodus 20, nakabalo man si Joseph makaigsunan, nga sala to iyang buhaton kung gipatulan niya ang asawa ni Potiphar. O niya, ang kasuguan, haramang kaha sa pagpanahon nga gihatag sa bukid sa Sinai. Nganong kabaluman si Joseph, nga makasala siya sa bugtong buhi nga Dios, malapas niya ang usa ka sugo sa bugtong buhi nga Dios, sa panahon nga iyang patulan tong asawa ni Potiphar. Di ba? And it's clearly stated sa Genesis Kapitulo 39, versikulo 9, kabalo si Cain magaigsunan, sala iyang gibuhat sa pagpatay niya kang Abel. Bago pa ang Exodus 20. Tanawan ninyo wala pa'y Exodus 20 nga gisulti sa bugtong buhi nga Dios ang kasuguan, nganong nakabalo naman si Cain nga nakasala siya kay napatay niya ang igsuon na si Abel. So, it means, nag-exist na naanay kasuguan sa panahon pa lang sa tanaman sa Eden. 1 John chapter 3 verse 4. Sin is the transgression of the law. Ang sala mooy paglapas sa balaod. Unsay nalapas ni Eva?
No. Ang nalapas ni Eva, ang duha sa pulo kasugo. Ayaw pagpangawat. Kung sa'y sulti sa bugtong po Diyos, kauna ninyo tanan, anaadri sa tanaman, ayaw lang ang prutas na gikan sa kahoy sa kahibalo, sa maayo ug dautan. Nangawat siya wala. Kinsa man to? Kinsa tagiya to? Sa bugtong po Diyos, usa pa iyang nalapas sa pulo kasugo. Ayaw pag-ibog sa butang nga dili mo ha. Tag-iya sa lain tawo. Sa ikapulo na, sa ika-10 commandments. Iyaha tong butang dili. Sa bugtong po Diyos, pero naibog man siya. Pag-ibog pa lang daan niya nga dili iyaha, nakasala na siya. O iyahang gi-execute ang iyang kaibgan diri sa hunahuna, nakapangawat na siya. So nag-exist na ang kasuguan sa tanaman sa Eden. Unsa may nalapas kung walay kasuguan? Di ba? Unsay malapas? Ingon dito, di ba, sa 1 Juan 3:4, ang sala mooy nakapalapas sa balaod. So unsa may nalapas kung walay balaod? So, it means ang kasuguan naa na siya sa panahon pa lang sa tanaman sa Eden. Ayaw pagpangawat, Eva, ug ayaw kaibgi ang mga butang sa imong isig katawo. Walakpakan na ito ang bugtong buhing Diyos. Ha? And also, mga pinlanggang igsoon, kung tanawon nimo ang pulo ka sugo, ang kaning ikaupat nga sugo, mao ni pinasahi ug balaan. Unsay pinasahi? Pastor Joseph, unsay pinasahi? Kanang gilaing gyud sa bugtong mismo sa atuwa ba? 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, katawang lahi. Katawang lahi? Nasod na? Pag-memorize mo ana ha, kay mao na atong gigunitan karon nga kuan. Katawang lahi, father lahi, pastor lahi. Kay tungod giset apart siya. Gilahi ta sa bugtong mo nga Dios. Unsa may nakalahi sa atoa mga pinlanggang igsoon sa pangkalibutanon, sa uban ng mga denomination, sa ubang mga sekta. Ang pagtawag sa bugtong ubo nga Dios, ang pagbalaan sa adlawng ipapahulay ug ang gisulat sa sinugo Father Lahi Power Journal. Palakpakan na to ang bugtong ubo nga Dios. Ha? Sumoon isang adlawng ipapahulay mo'y pinasahi ug balaan. Kay kasagaran ang kasuguan puro nagsugod sa ayaw, 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 ayaw. Tama? Pero diri makaisunan, pinasahi siya. Remember. Ha? Pwede mo ang musulti ang bugtong is ayaw ninyo lapas ang adlaw ipapahulay. Pero lahi ang approach, lahi ang atake sa bugtong mo sa adlaw ipapahulay. Kay ubang kasuguan, ayaw pagsimba og Dios, ubang Dios, ay pagsimba og Diyos-Diyosan, ayaw pagbuhat og imahe, ayaw, 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 puro ayaw. Ayaw pagpangawat. Ha? Ayaw pagsaksig bakak. Puro mga ayaw, pero ang ikaupat nga sugo, hinumdumi. Waba mo kabantayan, ha? Ha? Kaya ang tao, limtanon man gyud. Kalimot na gyud mo. Semi sa Pastor Mans kanina? Palakpakan na ito ang bugtong buhay nga Diyos. Ha? Sa bagong langit o sa bagong yuta, magkaigsunan. Revelation chapter 21 verse 1. Sa bagong langit o bagong yuta, unsa may adlaw ipapahulay dito. Isaiah kapitulo 66, versikulo 22, payon sa 23. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Isaiah 66 verse 22 paingon sa 23. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan. Miingon si Jehova, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan, ug mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, o gikan sa usa sa adlawng igpapahulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. Unsa nga adlaw? Unsa adlaw papahulay? Daghan na po adlaw papahulay nga Domingo. Sabado, palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Sa bagong langit, bagong yuta, kung usa tong gibuhat dire, mao pa tong buhaton, pero di adto makaigsunan,
wala na'y kaguol, wala na'y kasakit, wala na'y kalisod, kundi puro na lang kalipay ug kinabuhing dayon. Unya sa bagong langit, bagong yuta, wa na'y nagkusmod og naong. Ha? Mo nang smile mo. Happy Sabat or Sabado, pero Sabado, mura giugbok na kandila. Tinood? Katawa na. Smile mo. Mura man magwala ganay. Wa mo ganay maglantaw sa bugtong ubuhi nga Diyos. Balag, wala na to nakita ang bugtong ubuhi nga Diyos. Pero, makaigsunan, kita man ang imahe. Gibuhat man ta sa bugtong ubuhi nga sumala sa iyang dagway. Unya, kung matanaw ka sa imong sikataw, gamugot ka. Unya, matanaw ka sa imong isikataw, gamugot ka. Mo ni musagag langit. Wa may kalipay sa naong. Di ba? Dapat malipay ta. Nalipay ba mo? O smile sa iyong tapat. Palagpakan na ito ang bugtong buhay nga Diyos. Ha? So, ang gusto sa bugtong buhay nga Diyos, bantayan nato. Kini usa ka walay katapusan mauni balaang regalo sa bugtong buhay sa tanan niyang binuhat. In the time of our Lord Jesus Christ, na ay duha ka panatikal ng mga religious group nga naglisod yun sila sa supremacy. Ang Sadducees o Pharisees. Di man ni magkasinabot, abi lang ninyo. Kaning Sadducee o Pharisee, di po ni sila magkasinabot. Lahi po ni sila bitbit nga doktrina. Nga naman, ang Sadducees makaigsunan, di sila mutog anghel o pagkabanhaw. Ha? Pero ang Pariseo makaigsunan, on the other hand, mitikuloso kay sila sa adlaw igpapahulay. Gamay nga detalye ilag yun nang sawayon. Ha? Tanawa makaigsunan. Adlaw ipapahulay sila kung ikaw sipunon ka nga musimba. Ang imong panyo, Birnis pa lang daan, pag adto pa lang nimo kuan simbahan, ihikot na nimo sa imong bukton. Ay, usa ta gani? Kamot, bukton di man ay kamot. Nganuman, pag kaning panyo na sa imong bulsa, unya mukuot lang ka para sa ila trabaho na na. Ingana kami tikuloso ang Pariseo. Ingana sila kami tikuloso. Gagmay na mga detalye makita na nila. Ha? Bawal na mga kaigsunan ang pagkuha og panyo. Bisag mo rason kang gisipon man ko ihikot daan. Dili mo pwede mo hatag og rason mga kaigsunan. Ihikot nimo daan para ana-ana na lang, dili na trabaho. Pero pag once medyo mahago ka gamay, trabaho na para nila. Ha? So mao ni ang gustong ipasabot sa bugtong uboy ng Dios mahitungod sa adlaw ipapahulay mga kaigsunan. Ang bugtong uboy ng Dios makig-away sa Pariseo mahitungod sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Ha? Ngano man nag-ayo siya masakiton. Gingnan siya nakalapas daw siya sa adlaw ipapahulay. Ang bugtong uboy ng Dios puno lang gyud siya sa malang espiritu kay sama ng Dios sa mga Dios. Ingon siya, kung naay karnero nga mahulog, kasi paghabuhaton nimo, pasagdaan lang ba sa adlaw ipapahulay? Pasagdaan lang ba nimo? Nga mamatay? In every rules, mga kaigsunan, there is an exemption. Pasabot, mga kaigsunan, katong karnero nagsimbolo sa bawat usa sa atua. Kung naay tao mga iktabang, kamatyonon sa dalan, unya ga-drive ka. Tungod ba, kay dili ka gahan makalapas sa adlaw ipapahulay, pasagdaan na lang kanimo mamatay kaysa tabangan? Mao nay punto sa bugtong buhi nga Dios. Ha? Nga pasagdaan lang ba nimo ang karnero nga mahulog kay maghimo man nagtrap. Nganim ni nganong nakasulti ang bugtong buhi nga Dios ato. Ang mga Pariseo, ang mga Hudiyo, mahilig na sila maghimo kanang bangag bitaw sa yuta. Trap ba? Trap sa mga gusto mo kaon sa ilang karnero. Usahay, maunay ang karnero sa ilang trap na pagabuhaton. Mahulog. Muna yung nabugtong is dili ba nyo luwason? Pero katong guys, dual purpose, literal ug simbolikal. Ang karnero, nagsimbolo sa atua. Kung nay taong mga yung tabang sa adlaw ipapahulay, di na lang nimo tabangan. Dili ko kay makalapas ko sa adlaw ipapahulay. Dili na maoy prinsipyo sa adlaw ipapahulay. Dili na maoy prinsipyo sa kasuguan. Roma 3:6. Love is the fulfillment of the law. Ang paghigugma maoy katumanan sa kasuguan. So, nalipay kay ang bugtong uboy nga Dios. Labyan lang nimo tong tawo nang hinagtaban sa ipapahulay nga kamatyon na kay para lang gyud. Dili nimo malapas ang adlaw ipapahulay. Ang bawal sa adlaw ipapahulay kanang mga selfish nato na mga motibo. Sa usa man nga pamaagi, gigamit nato ang Sabado para sa atong gain, para sa atong
kalipay. Kaysa pasidung ka na to ang bugtong buhi. So, sa man pamaagi. Sabadong dako, wala ka dire nagsimba. Wala ka nagdahay, kundi nilaag ka sa mall. Mo na'y bawal. Sabadong dako, wala ka dire. Wala ka sa balay alampuanan, kay nagpila ka sa hatagon sa barangay nga 5,000 ug isa ka sakong bugas. And I'm sorry ha kung matapsingan man taaning mensahe makaisunan, magpasalamat as bugtong buhi Dios. So, kinahanglan natong magmata. Muna yan ako, abrihin inyong mata, abrihin inyong kasing-kasing, abrihin inyong nahuna sa pagdawat sa pulong sa bugtong buhi nga Dios. Usahay, maglatigo, mangyod ang ginikanan nato. Sa mutag sobra na kaayo ta kabadlongon, usahay, disiplinahon ta. Di porket magibunalan ta sa atong amahan o ginahan, dili na ta nila pinangga. Pinangga ta. So, usahay, badlongon ta makaigsunan. Ha? Dili na to ikasubo, dili na to ikasuko. Isulti na nako ninyo daan. Pero this is reality. Pag once kwarta na ang involved, isurrender na to ang bugtong buhi nga Dios. Tama? Ingon sa bugtong buhi nga Dios, you cannot serve two masters. You cannot serve God and mammon. O sa may mammon, kwarta. It's either you will hate the one and love the other. Pasabot, pwede nimong dumta ng isa o gigugmaon ng usa. You have the choice. Kay kabalo ka makaigsunan mo sa pagpapala, panalangin naman gud na, Ter. Sure ka? Panalangin na? Mismo gani si Satanas, gi-offeran man gani, nag-offer man gani sa bugtong buhi sa panahon nga nagpuasa ang bugtong buhi nga Dios. O siyang giingon, nakita ni mo ning gingharian dire, ihatag ko nimo, luhod lang kanako. Panalangin to? Ha? So kanang mga dato makaigsunan nga na ilang kwarta nakuha sa daotang pamaagi panalangin as bugtong buhi nga Dios, ayaw kalimot nga pwede kang tabangan ni Satanas nga madato ka. Kung kaya niyang gi-offer sa bugtong buhi nga Dios nga luhod lang nako, ihatag nako ang tanang gingharian, kaya po nang i-offer ni Satanas sa adlong ipapahulay. Dili na panalangin ha, kundi trap na ni Satanas nga malayo ka sa bugtong buhi pareha sa hitabo sa panahon nga naulipon ang Israelita sa Ehipto. Gipatrabaho sila 7 ka adlaw walay pahulay para malimta nila ang mahitungod sa ilang kaluwasan ug malimta nila ang ilang magbubuhat walay lain ang bugtong buhi nga Dios. Mingaw na kayo. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Sunoon na ako, Pastor Joseph ha. Diya palang daan, mamalakpak na mo. Palakpakan na to. So, mga pinalanggang igsoon, ang mataglan tugi sa bugtong buhi nga Dios mahitungod sa adlong ipapahulay, mahitungod kung unsaon kini pagbalaan, dili kung bantayan ba kini o dili. Karon makaigsunan ang problema, nganong lalisan man unsay adlong ipapahulay, Sabado ba o Domingo? Pero sa una nga ninaog ang bugtong buhi nga Dios, ang ilang kanunay sumpakian makaigsunan sa Pariseo ug sa bugtong buhi nga Dios, unsaon pagbalaan sa adlong ipapahulay, dili kung balaanon ba ni o dili. Pero karon unsa may problema? Dili man adlaw ipapahulay, giplansang naman na dito sa Kalbaryo sa krus. Wala ganyan ni ang bugtong aron sa pagbungkag sa kasuguan. Iniani kay aron sa pagtuman. Pero wala kay pangutawon nimo walay mahatag nga bersikulo nga nisulod ang bugtong sa adlaw nga Domingo. Di ba? So ang paglantugi niya makaisunan sa mga Pariseo dili mahitungod makaisunan kung bantayan pa ba ang adlaw ipapahulay o dili na, kundi unsaon pagbalaan. Gitudluan lang sa bugtong buhi nga Dios ang Pariseo unsay tama ug proper unsay prinsipyo sa kasuguan. Kung wala kay gugma, nituman ka sa kasuguan, useless gihapon. Ngano man ang kasuguan, it's all about mahitungod na sa love relationship, pagigugma nimo. Di lang murag Pariseo kay sunan nga sige ra taog tuman unya panggawa sa ray makitang tao lang pod. Di ba? So, but before then, sa panahon ni Jeremias ug ni Isaiah makaisunan, problema na po ang Sabado. Di na ko matingala nga na po tay problema diri makaisunan. Unsa atong giatubang karon? Kay sa ilahang panahon ni Jeremias ug ni Isaiah makaisunan, gaatubang pud sila ani nga problema. Ha? Atong gitagad ang sugo sa bugtong buhi nga Dios nga walay pagtagad. Ha? Simbata, sunod na. Na ako importanteng buhaton,
Napabay mas laing importante sa bugtong buhay sa adlaw ipapahulay? Napa ba? Ha? Gabit-bit og Matthew 6:33. Una, pagpangita ang gingarian, ug ang pagkamatar, ug ang tanang butang igadugang lang. Gabit-bit ani makaigsunan, pero pag naa na ta sa aktual, sa mayo raman ka musulti og kanang inana, pero pag naa na sa aktual, kwarta naman good. Sayang. Mga magyud na ito ang makaigsunan. Pero wala man po ni sulti ang bugtong buhay nga Diyos nga, wala na kay katungod mo gunit og kwarta. Ang punto lang sa bugtong mo is ayaw himo ang Diyos ang imong kwarta. Nga, maunay mumando nimo. Ha? Wala ko kabalo makaigsunan kung katulgon mo or hilom lang yun ta. Palakpakan sa nato ang bugtong buhay nga Diyos. Ha? Ang ikaupat nga sugo, mga pinagkaigsoon na bisabat diha sa likod. Kadungog mo na ako? Ha? So, ang ikaupat nga sugo nga may tungod sa Sabado mao ni ang pinakataas nga kasuguan. Precisely ang pinakadetalyado nga kasuguan sa bugtong buhay nga Dios. Tama? Ha? Matud pang Uncle George? Correct. Ha? So, unsa gisulti diha? Ang tanang kahayupan papahulayon, ang anak nimo nga babay, ang anak nimo nga lalaki papahulayon. Ang mga dumuluong, bisita na lang, bisita ra gani na, dili pwedeng magtrabaho. So everybody nga nasakupan nimo makaisunan, sulod sa imong panimalay, sa imong borders of authority makaisunan, dili pwedeng mo trabaho sa adlawng igpapahulay. Pinakadetalyado, taas kayo, Exodus 28-11. Pinakadetalyado makaisunan. Ha? So, ang ikaupat nga kasuguan makaisunan, maopoy lahi sa tanang kasuguan nga naman. Ang ubang kasuguan nagsugod sa ayaw. Pero ang ikaupat nga sugo, duha yang dala, positive ug negative. Ha? Nga naman. Ingon diha, you shall keep it holy. Balaanon ni og ayaw pagtrabaho. Ha? So, naiusa ka devoted na Kristiyano makaigsunan. Devoted kay sa. Grabe sa mo tahod gyud ba sa adlaw ipapahulay sa bugtong buhay nga Dios. Karon gikan sa trabaho. Tapos ang iyang sapatos kay dili man shiny. Kanang kuha na kay ba hugaw na kayo so iyang gibuhat. Kanang mga iyahang gibutangan og kiwi. Iyang gilimpyuhan unya moabot magtag 15 minutos bago mahuman siya limpyo. So, ang gibuhat niya makaisunan, mutungtong naman ang alas 6 sa Biyernes. Unya ang usa ka sapatos, wa pa niya nahuman. Wala na lang niya tanduga, usara iyahang na limpyuhan makaigsunan. Tama ba yung desisyon nga gibuhat nga giundangan niya tong trabaho? Tama. Palakpakan na itong buhay ng Diyos. Mao na kung ganan niya. Tama, kanunay, no? Ha? So, pagkaugma, mga pilanggaison, yato siya sa simbahan. Ang usa ka sapatos niya, shiny kayo. Ang usa, grabe kahugaw. Matawag ba nato siyang panatiko? Ha? Matawag ba nato siyang pariseo, mga pilanggang igsoon? Kay grabe sa mo bantay, mo amping, mo balaan sa adlaw ipapahulay? Matawag ba nato na makaisunan nga panatiko og pariseo? Dili, sakto Sister Nelly, balakpakan nato ang bugtong buhay nga Dios. So I believe makaisunan nga kaning gitawag og panatiko daw ta na misunderstand lang. Wa sila kasabot unsa gyud ang specific time nga gideklara sa bugtong buhay nga Dios nga balaan. Leviticus 23:32. Ang pagbalaan sa adlaw ipapahulay from evening, sunset, to sunset. Mauna siya specific time. Muna yung sultis pastor, mas gikan ka pasulahi, nga ang alas 6, mo'y pinakabalaan sa tanang oras. Kay adlaw, manasbugdong buhay. Actually, adlaw, magyunit tanasbugdong buhay ng Diyos. Pero sobra lang yun sa pagmahal sa bugdong buhay ng Diyos. Kaya tagaan po niya nga, buhaton nato sa dapat natong buhaton sulod sa unom ka adlaw ug sa ikapito iyaha na gyud unta na. Ihatag na gyud unta nato na sa iyaha makaigsunan. Ha?
So, ginahuna nato mga kaigsunan nga, dapat gihuman na lang tato niyag pasay niya sapatos, makalapas sa usa ka minuto, di pa man na makalapas, kay kami gani, maglungag pa mi, hangtod alas 9. Tawa lagi sila. Wala ko kabalo, ana, nasultira. Palakpakan na to, Anes, Anes. Ha? Dayon, makalapas na isa ka minuto. Sala na dayon? Ha? Pagi na natong katawa no, para di tamas kitan. Ha? Kabalo ka makaisunan, dapat naatay difference. Unsay balaan o unsay common. Ang pangutana, nakapangawat ba ang katawan sa bugtong buhi nga Dios? Sa asa man? Kamoy gaingon. Ha? Nakapangawat ba ang katawan sa bugtong buhi nga Dios? Yes, Malakyas 3:8 nakapangawat sa asa man. Sa hala gabulo. Wala gaana na. Hala gabulo. Nakapangawat. Gitawag ba ang ikapulo nga balaan dili? Ang adlong ipapahulay gipabalaan ba o wala sa bugtong buhi nga Dios? Nakapangawat ba ta sa adlong ipapahulay? Ay, pagtikaw kayo, palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Nakapangawat sa panahon nga... Ha? O, sana na. O, hindi rin may makatulog ka. Ano sa paman? Giyos paman. Gusto na ko magakikan ka ninyo. Kaya wala mo kabalo. Ano sa? Malate. O, kikan gyapon na ninyo. O, unsa pa? Unsa pa? Sige, unsa pa man? Sa mga babae, lupigan man tas laki, oy. Unsa man? Ha? Dili humanon ang simba. Pero naay exemption, pareha nilagyo tagbalay. Okay ra nga, muhuman taog sayo kay mubiyahe pa man. So applicable ning sunset to sunset nga pagday kung naata sa usa ka compound. Kung naara ta diri tanan, walay problema muhuman kag alas 6. Kung di imong balay pareha ni Sister Susan naara dire. Balag mahuman ta mo padayon balag mangulit ta mo padayon sila. Ingana. So, makaigsunan, nakapangawat ta, ano sa itong isulti nyo? Matulog, malate, dili muhuman og simba, kay mulaag sa mall, mangukay, unsa pa man, unsa pa, gusto na ko, magikan ka ninyo. Naglungag pa, taman alas 9. Unsa pa man, sige, unsa pa. Oh, maglaag. Ha? Mamalit, o gikan na ninyo ha. Dili nagikan sa kuha. So, kay nakapangawat man tas bugtong buhi nga Dios, nakalapas ta wala. So, ang paglapas ba nato bisag isa ka minuto, sala o dili? Sala. Ang gamay nga sala ug dako nga sala, mura gyud daw nagkatong tae ba? Tae na pod. Iti na lang. Ang iti nga gamay ug iti nga dako parehong baho. Morang baho ha. Tama? Ha? Masaligan ka sa gamay, masaligan ka dapat sa dako. Balakpakan na ito ang bugtong buhi nga Dios. Ha? So, kay ka na, inyong gipangsulti man na, nang hinaot ko mga pilanggang igsuon, nga, mabag-o na to na, 2026 na. Hinay-hinay lang good. Nga, dapat may ngunta nga, adlaw mis bugtong buhi nga Dios, mula ko karon basi madisgrasya ko ba? I'm telling you, ha? Tinud-an na ini makaigsunan. Nga nung mulaag man ka nga ang presensya sa bugtong buhis na man dire. Unyag maunsa ka datong pasagilan dayon wala na panalipdan. Tinuod? Ga-expect ka mo ra kung nag-aampo ka, bugtong buhis panalipdi ko mo adto ko sa bar. Moadto ko magdisco ko. Nya ga-expect ka nga ang presensya sa bugtong buhis ng Dios nasa diskuhan? Panalipdan ka kag madunggab ka diadto? Nagditbit pa kag power ID. Kay para panalipdan ka. Bisan gani siguro anting-anting gani makaisuna, naamang gani na yung mga requirements. Ha? Samot na sa atong bugtong buhi nga Dios. Ampo pa ka, bugtong buhi nga Dios, panalit di among lakaw karon, musakay mi sa van, panalit di among lakaw. Na nga, nag-ampo kag panalipod, pero mong dagan mo abot og 200. Ha? Dapat natay buhaton sa atong parte. Ang bugtong buhi nga Diyos, mugiya, muuban ka nato, pero ang atong ginabuhat, mulayo sa bugtong mes, panalipdi ko bugtong buhi nga Diyos. Muadto ko sa diskuhan karon basi madunggaban jud ka. Kung naay gusto madunggab nimo. Kay naman, kana na mga lugar wala ang presensya sa bugtong buhi nga Diyos.
Ha? So busa sa adlaw ipapahulay, ayaw paglaroy-laroy, kay wala sa mall ang presensya sa bugtong buhi nga Dios, wala sa ukay-ukay, wala sa tindahan kundi naa sulod sa balay, alampuanan sa bugtong buhi. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. O karon kabalo na ta. Ha? So, mga pinalanggang igsoon. Mingon ta nga, sige lang. Wala bitaw kita sa pastor karon o si elder. Ha? Ato lang kung laag lang ko dito. So, ang mga silingan nimo, kung sa'yo hunahunaon nila. Di ba? So, sa hunahuna, makaigsunan sa imong silingan o sa imong pamilya, muhana na sila. Muhana si Satanas sa imuhang hunahuna. Ato dito, di bitaw na big deal. Pila rago ng pila ka minuto. Pila rago ng 2 minutos nga mo ato kag tindahan mo palit lang ka og babulgam. Ha? Pero sa mata sa saksi makaigsunan, giing na nakag-ipokrito ka. Ha? Ayaw tuguti nga gamiton ka og phone ni Satanas. Kaya bitaw kisay tigdula og chess dire. Chess ba kanang kuan? Atong anak ni Ma'am Glenn no si Bebe. Chess ba? Kanang mga phone diha, wala na siya posisyon, tag-isa, tag-duha ang dagan. So, ayaw paggamit ni Satanas, nga kontrolon ka ni Satanas na kaigsunan. Nga ato dito, laag dito, sayang 5 miles barangay. Nga isa, pagyod kahapsak daw. Panalangin naman eh. Ay, kabala ka bugtong mo, Diyos. Wa man ako ikapulog halad. Gibayran pa ang bugtong mo nga Diyos. Ha? Bahala daw di makasimba basta makahatag og halad og gikapulo. Pwede din ha? Ha? Wa na may mutingog oy. Wa jud ko kabalo kung seryoso ta or nangaigo na ta. O sige palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios kay ang pulong sa bugtong may sahit pa sa espadang duhay sulab. Ha? So, unsa man atong batasan na kaigsunan pag moabot ang Sabado? Ha? Gusto ba sa bugtong buhi nga Dios nga kita mahadlok sa panahon nga moabot ng adlong ipapahulay? Gusto ba sa bugtong mo yung Diyos mahadlok ta, Pastor Sep? Gusto sa bugtong mahadlok ta? As in, mahadlok ta nga, usa pa maagi. Nga, makalapas, palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Sa adlong ipapahulay, mga kaigsunan, dapat excited ta, yes, Sabado na pod. Makadungog na pod kog pulong sa bugtong buhi nga Diyos. Dapat ingana. Pero na uban, Sabado na pod. Sabado na pod. Bawas na pod sweldo. Bawas na pod kita ron. Mag-drive para ba ko? Maunang uban sa garon gyud ang Biyernes makaigsunan. Balag mo. Muuli tag alas 7. Sa garon gyud ang Biyernes kay wa bitaw nakakita. So dapat makaigsunan. Layo pa lang ang adlong ipapahulay. Miyerkules or Huwebes pa lang daan, makaandam na ta sa sanina. Dapat, nakaandam nang, mo ni akong suoton. Lang. Han, mo ni akong suoton na sa adlong ipapahulay. Excited ka. Dili kay, dili pa na ako mahuman ang akong buhatonon tungod kay maabot na pod ang adlong ipapahulay. Dapat, dili kay, pag-abot Sabado, unsay nahulbot, mauray suoton. Ayaw jugo niyo tagaay rason nga busy magugos trabaho ter. Nga naman wa de gay panahon. Ayaw ko ina kay usahay ra ba grabe na tong scroll sa Facebook. Mabilar na gani ta mag-scroll sa Facebook kaysa mabilar magbasa og Biblia. Tinuod? Sa kong gisulti, kanang gusto na to katulgon ta, mag-cellphone ta pagagabi mag-cellphone ta. Kunya kay katulgon naman ta, gitapulan na ta nga moampo manang hunahuna na lang habang gahigda. Tinuod, apektado po ko anak kay nabuhat man pud nako na mga palanggang igsuon. Mabitaw na sultin ako kay na-experience man ako. Kabalo ka makaigsunan, it's all about love relationship. Kabalo ka kung wala kay paghigugma sa bugtong uboy nga Dios sa adlaw niya nga iyang gipabalaan, imbis nga malipay ka makadungog sa pulong sa bugtong uboy nga Dios, imbis ana kay imong mata ang ginabuhat, giduka ka og sigig pasiplat sa oras. Sige ka na sa oras. May gani, wala orasan. May orasan. Dapat dili nyo ibutang ang orasan diri dato sa likod. Ayaw ibutang diri kaya may lam na kung tanaw diri orasan. Layo pa. Dayon, na yung mga relo diha na dayon.
Imbes nga maminaw sa pulong sa bugtong buhi nga Dios, gadali sa oras makaisunan. Imbes nga i-enjoy nato ang adlaw ipapahulay nga kauban nato ang bugtong buhi nga Dios, sige na lang tagtan-aw og orasan. Ha? Unya magreklamo pa ni mga Kingdom citizens, naman ko daw nga katulgo na gyud kay sila. Kabalo mo makaigsunan? Masabtan ra gyud ni kung magbiyahe taglayo, bation jud tag katulgon. Pero kaning naara mo ha, kani dili ko maghisgot about sa mga event. About ni siya sa taga Sabado gyud. Dili ta magbilar pagka Biyernes. Aron dili ta magduka pag abot Sabado. Kabalo mo tagaan mo na ako og trivia. Ang dugo nato mga kaigsunan nagalimpyo, matulog ta bago mag alas 10 sa gabi. Dapat mga 9 tulog na ka. Kay ang equivalent ana, example natulog kag 9, ang equivalent ana taga oras 2 ka oras. Pero pag matulog gani ka lagpas og alas 10, matulog kag tag alas 11, tag alas 12, matingala na lang ka bisag matulog ka tibok adlaw kulang ra gihapon kag tulog. Tama? Mo nang ay mo pagbilar og Biyernes. Kabalo gani ta nga Sabado ugma God willing, excited na kay ka. Magkita na pod mi sa akong magbubuhat sa bugtong ug buhi nga Dios. Ana unta ba? Pero magkikita bitaw sa uyab, paspas kayo, gauna pa dito sa meeting place. Dili ka relate ang mga minyo ani, mga youth ang ka-relate ani. Katawa man si Sir Nelly mo ra mag-na meeting place. Ha? So mga pinanggang igsoon, dapat ang Sabado, panalangin sa tuwa, dili ni siya burden. Dili nga nabugatan ta. Bugat kay itong lawas sa panahon nga adlaw ipapahulay. Tama? Ha? Bugat kay itong lawas. Unya na, alas 7 magsugod. Unya na ta mga taod-taod. Kaya mukanta pa man to, di magampo pa. Ha? Katawa na sad. Ako adyo ko kabalo makaigsunan, ha? Ang bugto buhi nga Dios, gipaminsahe ni sa inyo ha. Ipaagi na lang nato ni katawa pero tinud-anay. Matod pa ni Pastor Joseph, katawa nato ni pero tinud-anay ni. Ha? Dili na maoy gusto nga batasan sa bugto buhi nga Dios nga naa nato makaigsunan. Nga magreklamo ta, mabot ay adlaw ipapahulay nga mo suot ganita sa atong sanina. Walay problema kung imong sanina mao na gyud ay pinaka the best nimo. Pero kung mas nindot pa imong sanina, moadto kag diskuhan, mulaag ka sa mall, problemang dako. Ha? Walay problema, mao ra man gyud ni. Maskitan mabuta na ter, mao ra man gyud akong sanina. Walay problema, kung maon lang gyud na. Pero kung adlaw ipapahulay, mao pa poy tingkuot nimo sanina, amo ni okay na. Gukdo nun pag yung plancha. Moadto bang tang kapitan, nakapurmata, kap. Tarong kayo. Pero matubang tas bugtong buhi nga Diyos, gugdunog plancha ang sanina. Sawa mo ko'y plancha sa mo, sakita na kayo, di na kumusimba eh. Sakit na mo kayo. Ha? Kablo ka igsoon, kung gusto daghag pamaagi, kung dili ka ganahan, daghan og rason. Amen? Mabalakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Ha? Ang gusto sa bugtong buhi nga Diyos, mga pilangga igsoon, na excited ta kanunay sa panahon nga moabot ang adlaw ng ipapahulay. Kay mao man gud ang adlaw mga igsunan nga natay quality time sa atong bugtong buhi nga Dios. Mura ra gud mag-uyab sige kana mga minyo ron ha. Sa panahon nag-uyab ba mo sa mga uyab? Mahibal-an ba dai nimo ang laki o ang babae kung dili dili siya mohatag oras nimo, di mo ka mohatag oras niya. Nga wala mo'y tingganay, dili wala mo'y panahon magkita mo. Mahibal-an ba dai nimo? You cannot know someone na kaigsunan unless you spend time with that person. May balanin mo siya kung unsa siya nga klase nga tao kung makiguban ka niya. Tama? So, kay dili man mo kanunay ang uban makaigsunan, pag minyo ninyo, kung kabalo pala ko, inanay mong batasan, may pagwati kag ipakaslan. Tama? Di ba? Kay lahi man tong mga lahi man to sa amuan sa una kay dalagang Pilipina may kailan nagi magtugtog ang mga lalaki kay magsagob sa tubig. Mamugha pa. So bawal man gito sa una. So karon pag minyo na ay nana kabalo pa lang ko nana imong batasan may pagwa tigag pakasalan. Kabalo mga
mga lalaki, ningon na bugtong is, higugmaan ninyo ang inyong asawa. Pareha sa pagigugma, sa bugtong mo ninyo sa iyang iglesia. Kabalo mo, ang kinaiyahan sa babae, makita unsaon paghandol sa lalaki. Di ba? Pabor sa mo ron. Nga naman, nga na may gibuhat sa akong mahalog pinalanggang bana, Pastor Lahi. Ako makaisunan, sabtununon yung gay ko. Sa una, aminado ko, ana. Pero unsa mas masulahi makaigsunan? Kung pinangga ni mo ang usa ka tawo makaigsunan, ang lalaki, always remember, gitudlo yun ni pasulahi, ang babae gyud ang final say. Pag dili na gani mo, pag mutingog pa gani ang lalaki, mutingog ang babae, way kawanan ng istorya. Mo nang kami gyud ang last final say. Kung di na mo mutingog, di na mo mutingog. Anak na, magyaw-yaw mo, magyaw-yaw gyud mi kay di mi palupig. Tama? Pero pag muhunong na mo, muhilom na pod mi. Nalungkoy ang mga lalaki. Tagaan mo, kamo pod, mga pinalangga, nga mga kaigsunan, mga babae, ayaw pod mo pakipot sa mga lalaki. Nangayo, nagagpasaylo, pasayluan ha. Ayaw na, dili ko, unyag magtapad kay, ngano talikdan mo kunin mo? Diba? It takes two mga kaigsunan to tango. Pasabot, kinahanglan magsinaptanay ang bawat usa. Maurag hapon na diri sa iglesia sa bugtong buhi nga Diyos, magsinuportahay, magsiniptanay, o maghinigugmaay. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. So, ang balaang kasulatan mga kaigsunan, nagaistorya nga duna na gyud ay problema pod sa panahon pa ni Amos. May tungod sa adlong ipapahulay. Kung unsa inyong batasan karon, sa ato ha, sa batasan nato karon, maopoy nahitabo sa panahon ni Amos 8:5. Dalay ko ng bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Amos 8:5. Nga magaingon, kanusa pa ba mo himatayon ang bag-ong bulan aron kita makabaligya og trigo, og ang adlaw nga igpapahulay aron ikabaligya nato ang trigo, aron madyutay ang ipha og madako ang siklo, og aron makalimbong kita pinaagi sa mga timbangan nga limbungan. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. May gani, kani ang ilang gipang sulti, kanus apa man ni mahumaning adlaw ipapahulay, aron makabaligya na to, makapanglimbong ta. Naiuban gyud, wa pa kasugod ang adlaw, mao pa'y pagsugod sa anay papahulay, naninda na. Sa nga gamay raman mo, diretso kong simbahan ron, mahawalin lang na akong baligya. So nagpaabot sila, mao po ni problema nga na-encounter ni Amos. Nagpaabot sila, saan mga orasa ron, oy? Ting paniudto na. Kung saan mga orasa ron, hapon na, manguli pa mi. Mao po ang problema magkaigsunan sa una sa panahon nila. Sigig tanaw, og kanus mahuman ang adlaw igpapahulay. Aron makatinda sila, og makalimbong na po sila sa ilang timbangan nga limbungan. Kabalo ka magkaigsunan. Sa sobra ka busy sa schedule, example nga ni, sa mag-uyab kunyara ning sa mag-asawa, sa mag-uyab makaisunan, sa mag-uyab, dili na kay sila magkita, wala kay sila panahon magkita sa matag usa kay busy lagi kayo. So sa usa ka semana, kas-ara sila magkita. So, gi-arrange sa lalaki ang iyang schedule para magkita sila sa iyang uyab, sa iyang babae. So panahon nagkita na sila, sige istorya ang babae, kay dugay lagi sa nakita, inani, daghan og mga story, di ba? Nga naman na, dugay nga wala nakita. Unya ang lalaki makaigsunan, sige rasa og, lakaw-lakaw, sige bahis-bahis, na-feel sa babae, nga murag, di man interesado ang lalaki. Gipangutanas, babae makaigsunan, nga okay ra ka? Nga sige lakaw-lakaw. Asa nga, daghan kog yun na huna, bayad kog utang, trabaho na po ugma, inani, unya usahay ra sila magkita mga pinlanggang igsuon niya. Kadto pag yun niya, tratuhon pag yun niya ginato. So unsa may punto dire? Murag sa pareha mag-asawa magigsunan. Ang mag-asawa magigsunan. Usahay ra sila mukaon sa gawas. Pero ang lalaki gyud. Ang lalaki busy kayo sige scroll sa cellphone. Yan ang aon mo. Nga busy kay ka magaigsunan, sikag tanaw siya. Lang, di pa ba ta manguli? Unsay bation sa imong pinalanggang asawa? Masakitan ba siya?
So ang batasan mga kaigsunan gipakita nimo sa imong asawa mga kaigsunan nagpasabot nga dunay sayop sa inyong relasyon. So unsa may pasabot na ni? Mausad na sa bugtong buhi nga Dios. Naa ka diri karon pero imong hunahuna o imong kasing-kasing nabilin sa balay kay ang kanding nalimtan og tugway. Ha? Naa ka diri karon pero imong hunahuna makaigsunan. Dugaya pod mahuman ani oy kay naay bagong abre nga ukay-ukay. Ha? Di porket nagsimba ka, nakada sa alay papahulay makaigsunan, pasabot na anay mo kasing-kasing kunahuna. Kay naa diri makaigsunan daghan sa atoa nga nagsimba tungod kay mao may gisultis bugto mi sinumdumi ninyo ang akong adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Mura wa tay kalainan sa parisiyo. Gasunod sa outward makaigsunan pero ang kasing-kasing layo di ay sa bugtong buhi nga Dios. Useless ra gihapon ang tanan. Okay? Muna giingon diha sa kanunay komadong ni Pastor Joseph, pabilin mo sulti sa bugnoes, pabilin mo kanako. Ako pabilin ninyo. Ano say sumpay Pastor Joseph? Mubiya mo kanako, magpabilin ra gihapon ang bugtong buhi nga Dios. Ngano man? Prodigal son, nibiya ang anak. Gikuha ang inheritance sa iyang amahan. Nibiya ang anak. Ang amahan ba, wala na ba sa paglaom nga mubalik yung anak? Wala pa lang sa kabalik, kasulod magkaigsunan, anino pala'y nakita, apan ang amahan kanunay nga paabot sa pagbalik sa iyang anak. Mubiya ka sa bugtong buhi nga Dios, ang bugtong buhi nga Dios, kanunay nga nagpaabot sa imong pagbalik. O ginsulti ang Hebreo, 8:12 ba na? O kalimtan ko na ang imong mga sala nga nabuhat. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Dios. So, ang gusto sa bugtong buhi nga Dios ang atong kasing-kasing. The Sabbath makaigsunan is a time for rest. Dili rest nga matulog ka ha? Pahulay ba sa tanan imong trabaho? Daghan magulingon, daghan magkiglali sa nga rest daw, rest. Naday rest nga magdaig. Rest ba? Rest sa tanan imong trabaho sulod sa unom ka adlaw. It should be makaigsunan, mag-start unta ni makaigsunan sa kalinaw o biblical worship. Magdaig ka, maminaw sa pulong sa bugtong buhi nga Dios. Instead manganta ta, magdaig ta sa bugtong buhi nga Dios, nagdali ta. Kinahanglan makaigsunan o gamay nga pagpaningkamot o pagplano sa paghatag nato sa bugtong buhi nga Dios sa dungog nga angay og dapat sa bugtong buhi nga Dios. Kabalo ka, ang problema manggod sa ato pag moingon na ganit tag panalangin, basta panalangin hisgutan, ang nasa tunahon na kanunay kwarta. Is it true? Amen? Nga naman, sa paghatag di mo gigapulo o halad, ang imong gi-expect nga ibalik sa bugtong buhi sa mga kwarta pod. Tama? So makaigsunan, nakalimot ka ang kinabuhi nimo panalangin na. Nakalimot ka, pag mata nimo sa buntag, panalangin na. Nakalimot ka, kumpleto imong lawas, panalangin na. Na yung mga taong makita na ko sa Facebook, wala na'y kamot, wala na'y tiil. Pero ikaw, nakaginhawa ka, wala ka gi-oxygen sa hospital, panalangin na. Mauni ang mga panalangin nga dili ma-appreciate sa mga tao. Nga naman, ang gusto sa tao, kanunay na lang, kwarta. Nakasabot si Elder JC, si Elder Jason, o si Elder Daniel. Nga naman, diya palang dan, mamalakpak noon tata. Ay, hinay, pagyod ka ayo. Nga naman, sa nga, nanapod, panalangin day na. Bitaw, igsoon. Wala ka gi-hospital, kabalo mo pilay bayad sa oxygen sa hospital? Libre kang gaginhawa karon. Nakalakaw ka, na kay tiil, na kay baba, na kay ilong, na kay mata. Ang uban, buta. Ang uban, walay kamot. Ang uban, walay tiil. Ang uban, bungol. Ang uban, amang. Apan kanang wala sa ilaha, naasay muha tanan, palakpakan na itong bugtong buhi nga Dios. Panalangin na sa bugtong buhi nga Dios, nga wala na appreciate sa mga tao. Sa ato Kay gusto na to, kwarta kanunay.
I remember, na iniduol ni Pastor Rahay, ingon siya, Pastor, di isa ko kahatag ni mo ikapulo, kay wadyo ko'y panalangin. Kuy anas pasulay, dong, pangutanan ako ni mo. Wala ba ka ni kaon? Kaon, Pastor, ayaw ina ang bugtong mo yung Diyos, no? Wala kay panalangin. Kana imong giingon nga, isang kahit isang tuka ka, imagine na mga tao nga wala gay mapuyan. Kanang tao nga nagpuyo, skilled sa kalsada, nga nanggahi na lang ang ulo, kay wanay ligo-ligo. Nangabuang lang kay way kaon-kaon, imagine. Sa imong kahimtang, nga bisag bahay kubo ra nga atong balay, naakay matawag nga balay, na masilungan sa panahon nga muulan. Di na panalangin sa bugtong buhay nga Diyos? Ha? Mo na yung mga panalangin nga di na ito ma-appreciate. O palakpakan na ito. Ha? Appreciate mga kaigsunan. Ha? Dapat gamay nga nadawat mo makontento ka. Dili kay nanagay naghatag ni mog cellphone mo na pagyud ka. Walay charger ani. Ha? Dapat unsay naani mo ihatag nimo wa ka kabalo nga katong gahatag nimo mao-mao na lang pudtong na aniya gihatag lang niya nimo. Di ba? Mo na mga kaigsunan, i-appreciate nato, pasalamatan nato ang bugtong mo Diyos. Pag mata sa buntag, ayaw kalimot, muluhod, og mubasa sa balaang kasulatan, og pasalamat sa bugtong mo Diyos kay daghan ang nangatulog na wa nakamata. Ang pagtulog nimo, kanunay na akong gisulti, kabubuto nimo matulog, pwede ka matulog ron, pero ang pagmata nimo, kabubuto na sa bugtong mo Diyos, kung buhion pa kanya o dili na. Palakpakan na itong bugtong mo Diyos. Ha? So dapat makaigsunan, tana ko kuras, tana po sila. Ha? Dapat kanunay tang mag-andam. Ha? Kung ang bugtong buhay nga Diyos ang kaigsunan, example, naihari mo bisita sa inyong balay. Di ba? Magplano ka, mangandam ka, unsay dapat nimong buhaton para ipakita nimo imong pagrespeto sa imong bisita. Di ba? Bisan gani mga kapatid, si kapitan gani mo atos balay. Grabe na ganato mga pangalan, gatong plato ni mama na mga sige na mga plato na mga uso. Nagitaguan sa kabinet, ipagawas gyud. Ha? Mga porcelain ni mama. Kay tungod na as kapitan, mabisita. Ayun sa, na lang atong bugtong buhay nga Diyos, naingon siya. Mubalik siya. Kaning adlaw igpapahulay mga kaigsunan, mao ni ang chance nato nga gina-practice nato nga i-welcome nato ang bugtong buhay nga Diyos sa iyang pagbalik. Nga naman, adlaw igpapahulay, mubalik ang bugtong buhay nga Diyos. Palakpakan nato ang bugtong buhay nga Diyos. Nganong kanunay manatong ibutang sa pinakalas ang bugtong buhay nga Diyos. Pag mata sa buntag, na late ka og mata kay tungod gikapoy ka, nagdali-dali na ka, maligo ka, mukaon ka, ang bugtong mo bugtong mo yung Diyos, diri na lang kasalas kay busy kay ko karon. Pero pag mukuha og mga document sa PSA, mga adlaw alas 2 pa lang daan. Muadtog eroplano, layo pa ang flight, sayo kaayo kay basin na traffic. Ha? Magkikita sa uyab. Sayo kay maligo. Alas 3 pa ang meeting time. Alauna na ana di adto sa meeting place. Ha? Nganong inana man na mga bilanggang igsuon nga gibutang man nato sa last minute kanunay ang bugtong buhi nga Dios. Tungod mga igsunan, tungod atong pagigugmas bugtong is tapaw-tapaw lang. Mo na tinuod. Kay kung gigugman nimo mga igsunan, example ha? Example. Kay ganing sa lalaki o babae, kung higugma ka maigsunan, kanunay nimo nang ginauna. Nayuban kay makipag kung dili tugtan ang lalaki, masuko pas gani kanan. Ang mga bata karon ay na telling naman natanan kabatanunan. Masuko pa kay nganong di tugtan maguyab-uyab sa una makaigsunan 11 years old ko, 12 years old ko, nagdula pa mako Jackson ana. Karon na crush naman ana may uyab. Ha? Nganong naa sa last minute kanunay ang bugtong buhi nga Dios kay tinuod ana. Tapaw-tapaw lang yun ang atong paghigugmas bugtong buhi nga Dios. Pero pag once makaigsunan, giuna na to ang bugtong buhi nga Dios ug ang tanang butang. Ang bugtong buhi, mo ni sikreto ha. Ingon ang bugtong buhi nga Dios, unahan lang ko ninyo. Ug ang tanang butang igadungag na ko ninyo. Unsa inyong panginanglan ihatag na sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Kinahanglan ha, dili gusto. Lahi ang gusto sa kinahanglan. Okay? Gusto na kong mudato, dili yun na ihatag mga kaigsunan. Nga naman, gusto man nimo.
Mo nang sa parents, kumana gani ang anak, gusto na ko ani ayaw gyud na ihatag mo ni tudlo ang basulahi. Ngano man dili man la kinahanglan, gusto ra man. Lahi ang kinahanglan sa gusto lang. Okay? So mga kaipilang kay igsuon, if you keep the Sabbath with your heart, maingnan tag legalista kay ta. Maingnan ta amra magagparisiyo Tama? Huy, ayun na kuan kay alas 6 na ay napagluto. Grabe bugay ka. Uy, ugma panganda man sa ni ugma. Mura magagparisiyo Ha? Pero I will tell you mga kaigsunan, it will always be worth it nga naa kay relasyon sa bugtong ug buhi nga Dios. Ang bugtong ug buhi nga Dios ang dapat mahimuot, dili ang imong isig ka tawo. Di ka dapat magpadala. Ha? Niingon sila Pedro, mas maminaw mis bugtong buhi nga Dios kaysa sa mga tao. Ha? Kung ang advice sa imong isig ka tawo nimo ikadaot nimo tapos makalapas ka sa balaod sa bugtong is ayan na paminawa kay nahimo nimong Diyos-Diyosan. Ha? Tanawa makaigsunan. Sa panahon ni Daniel, naay political law makaigsunan nga gi-required ang tanan na sakupan ni King Darius nga si King Darius ang ampuan sulod sa usa ka bulan, 30 days. Katong nagdumili, nagatubang sa usa ka grabe nga pagpatay. Okay, kay Daniel ha? So pasabot ang tanang Hudiyo ato dito sa Yuta makaigsunan sa Persia. Legally forbidden. Gipagbawal sila, gibawalan sila nga musimba ug muluhod sa bugtong ug buhi nga Dios. Pero si Daniel, nasa'y kosto makaigsunan, naanda na niya nga 3 ka beses sa usa ka adlaw muadto siya sa taas nga lawak sa iyang balay, muluhod ug muatubang buksan niya ang tanang bintana makaigsunan, magampo ug magpasalamat sa bugtong buhi nga Dios. Imagine naanay giingon si King Darius, naanay decree, naanay balaod, naanay sugo, nga siya ang pagasimbahon ug ludhan sulod sa 30 ka adlaw. Pero sa gibuhat ni Daniel, giabrihan pa niya tanang bintana o gipakita niya nga niluhod siya makaigsunan. Ang pasalamat sa bugto buhi nga Dios. O kabalo ba mo? Sa pagluhod ni Daniel, sa pagpasalamat ni Daniel sa bugto mo Diyos, nag-atubang siya kanunay sa Jerusalem. Kay maunay giingon ni King Solomon makaigsunan. Unang hari, 8:48. Nganong gaatubang man si Daniel makaigsunan sa panahon nga muluhod siya og maampo? Nganong gaatubang siya sa Jerusalem? Aron makita sa tanang lumalabay, mahibalo sila kung kinsa ang Dios nga iyang gisimba. Wala ba mo kabantay nganong pahimuon gid mo ni Pastor Lahi ug ang pulpito nagatubang sa silanganan? Nga naman mga pilang kaigsuon. Timailhan mga kaigsunan nga nagpaabot ta sa ikaduhang pagpadayag sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay mo balik ang bugtong ubuhi nga Dios magagikan sa silanganan. Diha palang daan mamalakpak na ta. So naagyo na sa meaning mga kaigsunan. Sa dihang gihimo ang balaod, Daniel had to make a choice. Kinahanglan niyang mupili kung sundon ba niya si Haring Darius nga pangkalibutanon lang na hari or sundo niya ang Diyos sa mga Diyos, ang hari sa mga hari, walay lain ng bugtong ubuhi nga Diyos. Pwede siya makompromiso ato mga palanggang igsuon, bisa gamay lang. Pwede niyang iingon siyang kaugalingon, okay, ngani na lang, muatubang ko sa hari, magampo ko, matubang ko, nakadireksyon sa iya, pero ang nasa kong kasing-kasing, magampo ko sa bugtong ubuhi nga Diyos. Pwede niyang buhaton to. Pwede unta niya buhaton. Apan makaigsunan, wala na buhatan ni Daniel. Gipakita yun niya. Giablihan niya ang tanang bintana. Gipakita pa niya, kinsa ang giila niya, kinsa ang gisimba, kinsa ang giampuan, kay niatubang siya sa Jerusalem. Pasabot, ang Diyos sa Israel iyang gisimba. Walay lain ang bugtong ug buhi nga Diyos. Palakpakan na to. So, ang pangutana, gipasidunggan ba sa bugtong ug buhi nga Diyos si Daniel tungod kay gipasidunggan siya ni Daniel? Yes, amen. Palakpakan na to ang bugtong ug buhi nga Diyos. Giluwas sa bugtong ubuhi nga Diyos ang iyang matinumanong propeta o gilaglag ang iyang mga kaaway. Asa gani gilabay si Daniel? Sa langob sa mga leon. Broken hearted si King Darius. Kay duol baya si Darius makaisunan kay Daniel? Broken hearted siya. Munang siya wala sa katulog makaisunan. Pagkaugma balikan niya sa taman makaisunan nga nagpasting man daw daytong mga leon.
Gitakuman sa bugtong buhi nga Dios makaisunan ang liyo, ang baba sa mga leon ug wala gyoy nakaon o wala gyoy na nasamdan malang si Daniel makaisunan. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Tungod kay ni barog man siya, gipasidungkan niya ang bugtong buhi nga Dios, gi-acknowledge siya sa bugtong buhi nga Dios. Sadrak, Misa, and Abednego. Daniel chapter 3. Kabalo kong kabasa na mo ani makaisunan. Ha? Kaning tulo ka Hebrewanon, na ay balaod si King Nebuchadnezzar na simbahon muyuko atong ribulto atong imahe nga gibuhat niya. Nganong gibuhat man to ni King Nebuchadnezzar? Remember mga isunan in Daniel chapter 2. Nagdamgo si King Nebuchadnezzar. Ang nakahubad na si Daniel sa tabang sa bugtong buhi nga Dios. Gihubad ato nga usa ka ribulto, usa ka statwa nga ang ulo kay bulawan, nagrepresenta sa gingharian sa Babylonia. Ang sunod dire sa may breast makaigsunan kay silver. And then sunod brass. And then sunod puthaw. Then sa may tiil puthaw, gimix ang puthaw ug ang clay. So, dili ganahan si King Nebuchadnezzar makaigsunan nga mawala sa iyang gingharian. Kay ang bulawan nagrepresenta makaigsunan kay King Nebuchadnezzar. So, ang gibuhat niya para pugnan ang propesiya, nga in which di gyud mapugnan ang propesiya, ang gibuhat niya, naghimo siya og statwa o ribulto nga puro bulawan. Mautong nahitabo makaigsunan na tanan na sakupan ni King Nebuchadnezzar iyang gipaluhod sa ribulto nga iyang gihimo. Pero naitulo kay Hebrewanon makaigsunan nga ni barog. Sadrak, Misak, Abednego. So kay ni barog man sila sa bugtong buhi nga Dios. Ningon ang bugtong buhi nga Dios sa Lucas 16:10, siya nga matinumanon sa labing gamay, kasaligan usab sa daghan. So, kay ni barog man sila sa bugtong buhi nga Dios, mahal na hari, dako among respeto. Pinangga man pud sila ni King Nebuchadnezzar. Nganuman, gitaghaan pa sa second chance. Sadrak, Misak, Abednego. Ha? Sige na ba? Luhod na mo. Kadili ko ganahan nga itambog mo dito sa hudno sa kalayo. Gitagaan sila second chance. Akong ipatugtog ha ang tanang klase sa musika. Luhod lang mo. O say solte ni Sadrak, Mesa, Abednego, mahal na, dako man mo respeto nimo. Ha? Pero luwason man mi o dili sa among Dios nga gilagaran, dili ug dili mi muluhod sa imong gihimo nga ribulto. Suko kay si King Nebuchadnezzar mo nang kamo makaisunan sa panahon gani na masuko mo, ayaw dayon mo pagdesisyon. Luhod sa pabugnawa sa ang sitwasyon, luhod og pangayog giya sa bugtong buhi nga Dios. Yan naman, ang kasipyatan ni King Nebuchadnezzar tungod sa iyang kalagot sa tulo, Sadrak, Misak, Abednego, gipainit niya ang hudno 7 kabilo. Tungod sa iyang kalagot. But tungod kay ni barog ang tulo makaigsunan, gibarugan po sila sa bugtong buhi nga Dios. Og mismo ang bugtong og buhi nga Dios ang nakig-uban nila dito sa kalayo. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So si Mordecai, mga pinlanggang igsuon. Remember in the book of Esther? Si Mordecai, mga igsunan, silang Esther, sa panahon ni Esther, maoto'y resulta ni King Saul nga wala niya gipatay ang tanang kalaban, Amalekites. Gibuhi niya ang hari nga si Agag, ang resulta kato si Haman, maoto'y descendants, nagagikan to siya sa wala gipatay ni Saul nga hari. So, descendants to siya. So, naay balaod makaigsunan ang Persia, si Artaxerxes, nga muluhod, mo bow down kang Haman. Kaya ang pagtuo manggod sa hari makaigsunan sa Persia, nga si Haman ang nagsulti, nga naay mo patay sa hari, katong duha ka gwardya ang mo patay sa hari. So, naghatag og balaod nga paluduhon sila kay Haman. Pero wala niluhod silang Haman makaigsunan. Tungod kay nibarog sila sa bugtong ug buhi nga Dios. Nga wala sila laing ludhan kundi ang bugtong ug buhi nga Dios ra. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios. Sa panahon sa World War II makaigsunan. World War II ha? Kisa nakaabot dire sa World War II? Wala bitaw. Dugay na kay to. Ha? Naay mga Hudiyo makaigsunan gipangdakop nila kay salbahay mga ito si Adolf Hitler. Daghan kay gipamatay during sa Holocaust. Tanan ng mga Hudiyo makaigsunan gipamatay ni Hitler. Nga naman. Ka-remember mo atong niingon si Poncio Pilato, nga kamo ang nagpalansang anihan, niingon ang mga Hudiyo, among dugo ang paningla, sa among pagpalansang niya.
So ang resulta sa panahon sa Holocaust, gipamatay ni Hitler ang mga Hudiyo. Gipang preso. Gipamatay. Naay ubang Hudiyo nga na-compromise, pero naay ubang mga Hudiyo nga nibarog sila. Kaya ang buhaton sa mga Nazis, sa mga Germans, kay ang pabuhat sa ilang mga kaigsunan, pakuanon man og ka ng patatas ba? Lutuon sila patatas. Kaya nabitaw ko siya tawag na. Papaniton sila patatas. Naiuban dili ko sila mabuhat kay Sabado man. Adlaw ipapahulay. So ang gibuhat sila, gipatay or gitortured. Pero naiubang mga tao nga na-compromise. Tungod kay mahadlok sila mamatay, nibuhat na lang sila. O wala na'y kalainan sa mahitabo nato karon makaigsunan. Nga naman, daghan ang mong pagpatik, daghan ang musimba sa mapintas na mananap kay tungod hadlok patyon. Hadlok dili makapalit, hadlok dili makakaon. So rin katapusan mga adlaw mga kaigsunan, ang issue was about whether to obey the commandments of God or men. Ang issue rin katapusang adlaw, ang pagsunod ba sa kasuguan sa bugtong buhi nga Diyos, na 10 Commandments, o ang pagsunod sa kasuguan sa tao? Ang ikaupat nga sugo, kung nabantayan ninyo, hinahinay nilang ilis. Kung ang gisulat sa Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy, ang giilis nila karon, remember the Lord's day. Nawala na ang Sabbath, kundi adlaw na lang sa Ginoo. Di ba? Ilan ang giilisan. Og gitanggal nila nga ayaw paghimo og imahe. Tanggalan nila na. Wala lain, the mother of all church. So, ang issue makaigsunan, mahitungod sa pagsimba. Ang tinuod nga pagsimba makaigsunan, dili lang outward na mga sacrifices, kundi ang tinuod nga pagsimba diri sa atong kasing-kasing, nga miilata sa pagkasoberano ug nagpahayag ta sa pagpasalamat sa bugtong uboy nga Dios. And always remember, daghan ang maato sa langit, sa mga langit makaigsunan, nga nagtuman sila, kay wala nakaabot sa ilaha ang mayong balita. Daghan ang nangamatay makaigsunan sa unang panahon, nga wala kaabot sa ilaha ang mayong balita, mahitungod sa gingharian, ug labi na, diri sa adlaw ipapahulay. Nga naman, ang sa isulti sa Roma 2:12-16, ang bugtong ubuhi nga Diyos, muhukom siya, mupanalangin siya, sumala sa kahayag nga atong naabtan. Pero kung ikaw na nakasiging harian, mugawas ka, makaisunan, 1 Peter chapter 4, verse 17, judgment starts in the house of God. Ang paghukom maguna sa panimalay sa bugtong ubuhi nga Diyos. Kung basahon nimo ang tibuok konteksto anang 1 Pedro, mahitungod na sa pagsulay. Gisulayan ka, niunong baka, nilahutay baka, o nawala baka. Busa, Matthew 24:13, ang mulahutay sa katapusan, mamaluwas. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. Hapit ako mahuman, mga palanggang igsuon. So, ang worship makaigsunan, nag-focus na siya sa atong bugtong buhi nga Diyos, nga mao atong magbubuhat. The Sabbath, mga palanggang igsuon, is not a day to stay at home. Ang adlaw ng ipapahulay, dili sa adlaw nga magpundo kasi yung balay, kay rest day man daw. Igpapahulay man daw. Igpapahulay makaigsunan sa tanan natong gibuhat sa unom ka adlaw. Salvation is all about love. Ang kaluwasan, tumong ni siya makaigsunan, ang kaluwasan gatuyok ra ni siya sa gugma. Loving God and loving our neighbors. If you love me, keep my commandments. Palakpakan na to ang bugtong uboy nga Diyos. So, every love relationship sa matag-usa na mga higayon sa atong kinabuhi, makita ni sa atong pag-spend time. Sa atong isigkataw, sa atong bana, sa atong asawa, makaigsunan. Makita ni kung wala kay panahon niya, di ba, muana, usahay, wala naman kay panahon nako lang. Na naman tingali kay lain. Wala naman kay panahon nako. So, Sabbath is all about special time sa atong bugtong ug buhi nga Dios, mga pinlanggang igsoon. And always remember, ning katapusang adlaw, ang isyu nga pagabit-bito na kaigsunan, mahitungod sa worship. Kung muluhod ba ka sa mapintas na mananap, always remember ang patig sa mapintas na mananap, naa sa agtang o naa sa kamot. Nga naman,
Agtang, wala na kagipugos. Nituo ka sa mapintas sa mananap. Ang mapintas sa mananap, makaigsunan mo ang mag-implement sa International Sunday Law. Nabawal, karon makaigsunan, free pa kayo ta, nga makasimba saan lang papahulay. Pero time will come. Nakita ninyo ang naitabo kung unsa ka powerful ang Amerika? Ha? Nakuha nila ang presidente sa Venezuela? Na walay nabuhat ang ubang mga nasod? You see? Sila ang mo-back up sa papacy. Back upan nila makaisunan, kay mutuo mong sa dili, ang Amerika, sila ang apostate. Sila ang rebelde nga protestante. Sa unang panahon ka na ilang kwarta, nanay, in God we trust. Ang bawat eskwelahan nila na in God we trust. Protestante na sila, Diyos nun, kumbaga. Pero karon gihinay-hinay nilang tanggal. Ha? Unsa sila ka-powerful, mga kaigsunan? Ha? Sila ang magpaluyo, mga kaigsunan. Ang church and state, mag-usa. Kinsa ba di ay ang nagbulag sa nasod o sa iglesia? Wala ilan ng Amerika ragyapon. Sila ang nag-usa ani, ang church and state, sila ang nagbulag ani, sa panahon makaisunan nga dili na manghilabot ang gobyerno sa iglesia. Mao nang panahon ng pandemic nakagawas sa mga pastor ug elder pinaagi sa vaccination exemption letter because dili pwede manghilabot ang state, ang nasod sa iglesia. Pero ipakasal ni sila balik. Yun. Ipag-usa og balik ang church and state. So kontrolon sa politiko, kontrolon sa military and police ang simbahan. Nga kung dili ka magpapatik, dili ka musimba sa adlaw nila mga kaigsunan, which is ang marka sa mapintas sa mananap, Revelation chapter 13 verse 18, mauni ang adlaw nga gusto pong iangat ni Satanas, walay lain, Domingo. Pero ayaw mo paghukom sa nagsimba karon sa adlaw Domingo, ano man. Hangtod nga wala pa na-implement ang International Sunday Law. Revelation chapter 18 verse 4, pagkatawago na subugtong uboy ng Diyos ang ikaupat nga anghel, gumawa kamo diha. Pagauson sila sa spiritual Babylon, nga gadala og doktrina sa tao og dili na doktrina sa bugtong mo Diyos. Pagauson na sa lahat, tanan sila makaisunan. Kana sa nagkalain-laing mga sekta makaisunan, mo nang nisulti ang bugtong uboy nga Diyos, one justice eyes, aduna pay karnero nga wala sa akong turil. Tawagon na ako sila kay ang karnero maminaw sa tingog sa iyang agalon. So kana sila, you cannot judge them. Pero pag once makaigsunan, grabe na ang binakbakay, ang makalilisang na adlaw smugto uboy nga Dios, kaning Matthew 24:22 man na, nga wala pa mahitabo, tama ba o 21? Wala pa nahitabo usukad makaigsunan. Grabe nagdinaganay kay tungod i-implement na International Sunday Law, dili ka kapalit, dili ka kakaon, busa ang uban magpapatik sa kamot. Duha ang patik sa mapintas na mananap. Ang ulo, ang saagtang, nituo ka, wala kagipugos. Parehang tong iris scan ba, nga nauso dito sa Maynila, magpaskan lang ka sa imong iris, bayaran kag 2.5. Wala na kagipugos, tungod ka na may kwarta kapalit. Pero diri sa kamot makaigsunan, napugos na lang ka, og luhod, og simba, tungod kay nahadlo kang patyon. And always remember, mubarog ang bugtong ubuhi nga Diyos sa panahon nga mubarog po kaniya. Kinsa ba ang makabarog sa panahon nga moabot ni makaigsunan? Kadto lamang na ay silyo sa bugtong ubuhi nga Diyos na nagconnect sa iyang adlaw, igpapahulay ug ang iyang mga kasuguan. The 10 Commandments na bit-bit sa 144,000. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Diyos. Usa makaigsunan, mubarog sa tabang sa bugtong ubuhi nga Dios ug ang bugtong ubuhi nga Dios kung unsa ang gibuhat sa panahon nila Sadrak, Misak, Abednego nga pugson ka og paluhod, mao po niya mahitabo karon, pero mubarog ka ang bugtong ubuhi nga Dios, walay bisang buhok nga malaglag nimo, bisan pa sa to usa ka libo sa akong tuong kamot. Asa to ampo, Pastor Joseph? Ha? Mga pukan man ang usa ka libo sa akong kiliran o 10 kalibo sa akong tuong kamot, apan kanako dili makaabot kay tungod silyado ka sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan natong bugtong Dios. Manindog tang tanan
hapit na alas 12. Ha? O gatong kantahon, mga kaigsunan, ang leon sa Huda naghari na. Pastor Jess. Nakita ko ang leon o kordero tungod ato gilansang siya kinabuhi gihatag niya kinabuhi gihatag niya ang makusog nga tingog nga dunggan ko ug kanya mituto ko ang leon nagpadahurog na ang leon nagpadahurog na tapos na ang gubat sa Kalbaryo tapos na ang gahom sa salam wala na mga anghel na nag-awit sa buwing Diyos nagdaig ang leon sa Huda naghari na ang leon sa Huda naghari na ang kaluwasan na silyuhan na sa saman sa kamot niya sa krus nakita ka sa krus nakita ka iwalik ko ang ugmag kaluoy niya ang iyang dugo ibubo niya ihugasan niya ang atong sala ihugasan niya atong sala tapos na ang gubat sa Kalbaryo daog na tapos na ang gahom sa sala wala na mga anghel na nagawit sa buwing Diyos nagdaig ang leon sa Huda naghari na
sa huda naghari na. Buhat ang kabubuton mo, alang na ako. At lihi ang kamot mo sa libuhi ko. Nagay ko pusog o kaisog sa pagtuman. Gusto ko mabuhi sumala sa pulong mo. Ibayaw kong kahayag mo sa kalibutan. Buhat ang kabubuton mo, alang na ako. Ang lihi ang kamot mo sa libuhi ko. Nagay ko kusog o kaisog sa pagtuman. Gusto kong mabuhi sumala sa pulong mo. Ibayaw kong kahayag mo sa kalibutan. Tapos na ang hubad sa Kalbaryo. Daog na, tapos na ang gahom sa sala. Wala na mga anghel na nagawit sa buwing Diyos nagdaig. Ang leon sa huda naghari na. Ang leon sa huda naghari na. Mga anghel na nag-awit sa buwing Diyos nagdaig. Ang leon sa huda naghari na. Ang leon sa huda naghari na. Talaga na bugtong mo Diyos. Palakpakan na ito ang bugtong buhay nga Diyos sa mga Diyos. Nga maos sa Ginoong Kristo ang pinakalabing gamahanan sa lan. Nginaot ng mga palanggang igsuon. Nga kaning mensahe, palangga kayo tagayo. Nga dili sa ganahan, nga malayo ta sa iya. Palakpakan na ito ang bugtong buhay nga Diyos. Ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan. Akong gibalik tanan sa bugtong buhay nga Diyos sa mga Diyos. Nga maos sa Ginoong Kristo ang pinakalabing gamahanan sa lan. Dagang salamat o happy Sabbath kanatong tanan. O sa atong mga viewers sa Facebook, dagang salamat. Basahon na ako inyong comment, makaigsunan, dili sa karon. Kay oras na. Dagang salamat, happy Sabbath ganyo diha. O ato'y balik sa